Ang impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo, etong tungkol nga sa paggasta ng 125 million pesos na confidential fund ng OBP, di Omano partner, labag daw ito sa batas, partner. Ha? Oh, labag daw sa batas, pero eto nilinaw. Oh. Eto, klaruhin natin to, partner, para Sige. malinawan ang lahat. Sige. Okay ha? Walang batas na nagbabawal sa paggastos ng 125 million confidential fund sa loob. Sa loob ng 11 araw ayon sa depensa. Partner, ituloy ko. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang probisyon sa mga patakaran ng Commission on Audit o COA na nagbabawal sa paggastos ng 125 million confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Aha. Sa pagdinig ng impeachment trial, kinumpirma ng COA witness na si dating State Auditor Roderick Wamil na walang ganitong pagbabawal sa Joint Circular 2015-01 at na ang pagbanggit sa 11 araw na paggasta ay statement of facts lamang at hindi bahagi ng kanilang findings. Binigyang din ng depensa na walang konklusibong natuklasan ang COA na may naganap na misappropriation o personal na pakinabang sa confidential fund. Walang ganon, partner, ha? Aha. Samantala, tinutulan din ng kampo ni Duterte ang pagmamarka bilang ebidensya ng unsigned affidavit ng dating pulis na si Arturo Las Cañas. May tanong, Father. Ang tanong. Anong tanong? Oo. May tanong Sa ba? iyong palagay, sapat ba na walang tahasang paglabag sa batas upang masabing wasto ang paggastos ng malaking halaga ng confidential fund? Bakit o bakit hindi? Partner, tatlo sasagot ako dito. Yan, Tatlo sige, sagot ko oo. dito. Una, sagutin ko muna yung tanong. Yung sa palagay nyo ba, sapat ba na walang tahasang paglabag sa batas? Ako, unang-una ho, may nakasaad ba sa, tama si Atty. Pua, walang nakasaad sa saligang batas o anumang batas na kung bigyan ka ng 125 million at ginasta mo. Kasi, Father, paliwanag natin bakit 11 araw ginasta. O yan. Kasi maaring ganito yan. Kasi kapag hindi naubos yan sa lahat ng departamento at hindi na ipamahagi yan, babalik ang pera sa National Treasury. Yun. Yan, paliwanag natin yan. Ngayon, yung 125 million na yan, maaari sa mga pinapakita mga resibo, partner, ay may mga nauna ng mga inutang at hindi lingid po sa mga NGO, sa gobyerno. Ako, danas ako, trabaho ko sa gobyerno Matagal ka nagtrabaho sa gobyerno, partner. Oo. Isipin mo kami, minsan sumasaudo kami dyan, 6 na buwan o 3 buwan, 4 na buwan, wala kami sahod. Naiipon na. Imagine, pag bumagsak pa lang ho yung pera, na galing po sa national, at saka pa lang po kami papasahurin. Ayun. At alam ko yan, hindi pwede magsinungaling yan. Dahil trabaho po ako sa gobyerno. Ngayon, yung mga yan, binayad na agad ng mga yan. Eto, may utang tayo dito. Kaya minsan sasabi nila na may mga utang-utang ho ang gobyerno. Totoo yan, kahit yung Totoo yan, partner. May mga utang gobyerno hindi pa nababayaran kasi yung mga kontrata na lang na, di ba? Kung mga construction. Oo. Ayan, Ano alam mo dyan? Construction, mga materyales na pinagbibili, consignment, yan. at hindi pa binabayaran dahil Correct. hindi pa bumababa ang pera. Then dumating yung pera ngayon, partner. Ito na, bulto, partner. Bulto. Bulto. Pinagbabayad ho yan. Ngayon, nung pinagbabayad hinahanap mo ngayon ito. Kaya, Ngayon, walang batas na nagsasabi na illegal yung ginawa. Yun. One, okay. Pasok naman tayo ngayon, sa madaling partner. salita, partner, putulin lang kita. Sa madaling salita, kaya ganon napakadali na ipamudmod yung 125 million na confidential fund sa OBP dahil maaaring meron ng mga pending na mga bayarin. Correct. Then, pagdating ng pondo, Tsaka pinagbabayaran. binayad, sa loob ng isang araw naubos. Correct. At ito ay hindi labag sa batas. Walang nagsasaad na labag sa batas ang ginawa. Yun. Okay. At ngayon, in return, Oh. babalikwasan natin pare. Brother. Oh, sige. May napatunayan ba talaga sila
na in-scam ni BP Sara. Pag sinabi mo, ito kay Attorney Kapunan, sorry madam Attorney Kapunan, hindi ako abogado. Pero when you say scam, nag-scam, puro bukang bibig mo scam, paano mo nasabing scam? Nakita mo ba? May ebidensya ka ba na in-scam? Kasi binigyan ka ng pera, bumili ka ng ganito. Ang pinapalabas kasi nila na gusto mga to alam mo, sorry kapag ka kasi... Huwag kang manggigil partner Kilala kita, baka mamura mo yan. Mga partner, wala ka sa channel mo. Mabuti, pinaalala mo. Hindi ako magbumura. Muti ka na kasi parang... Hindi parang ako gumano ng bibig mo, pare. Hindi. Naku, wag. Pigilan mo. Alam ko yan. Alam mo, ginang Attorney Kapunan, pinalalabas mo na scam dahil mga alias yung mga yan. Okay. Alam mo, may nagsalita na nga si General Retired General Kita Mga militar yan Alin? Yung mga confidential pa ng mga partner, never nilang i-reveal yan. Ganun? Oo, hindi. Gusto mo na pahamak sila. Paul-ul na tayo. Tapit na rin kahapon yan. Pangatlo tayo. Pangatlo. Saan ka nakakita na wala yung tao tapos gagamitin mo? Halimbawa, alam mo, pag sinabi mo na etong mga dokumentong ito ay galing kay KPL. Ayan. Your Honor, may I request in your honorable office, ito hong taong tinatawag po nilang KPL na nagsumiti po ng dokumentong ito, pwede po ba natin patawag dito sa korte ito? To prove it na talaga hong inimbestigahan po ni Matibag itong mga to. Ayan na. Kaya nga ho pinapatanggal yun pong mga ebidensya na unsigned. Hindi na pirmahan, pero pinagpatuloy nila. Tandaan po ninyo, pag sinabing unsigned, hindi na pirmahan. At kapag hindi na pirmahan ho yan, mga kababayan, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, hindi ka tanggap-tanggap yan. Ayun. Lalong-lalo na kung gagamitin mo sa korte na etong mga to, nagtaka lang ako, abogado si Matibag, hindi ko maintindihan Pag abogado ka, alam mo na hindi ka tanggap-tanggap yan. Pero pinalabas na, inimbestigahan namin. Abogado ba yan? Kaya kung ang ganda nun inimbestigahan mo. Aling inimbestigahan mo? Yung statement niya o mismong si Matibag? Ayun. Yan ang mga tanong dyan Kaya tama lang na strike out o tanggalin yung affidavit ni Arturo Las Cañas. Partner, ito yung Las Cañas na napapanood na napagkakatuwa. Na Lambada Boys. Naku mo. Lambada Boys Na pinaltano yung salitang DDS. So, self-proclaim siya ito na yun. ganun. Yung Duterte diehard supporter. Pinaltano yung Duterte, DDS DDS. Duterte Death Squad. Di ba? Davao Death Squad. Davao Death Squad. Tapos ito yun. Ito po mga Lambada Boys, ito yung mga pumapatay. Opo. Nung tanongin doon sa may napatay na po ba kayo? Ay, wala pa po. Ano ba, patay tayo dyan? Buti pa ikaw, partner, may nadali na. Ako? Lamok. Ipis. Tipaklong. Yan. Partner, dito pa sa isang pag-uusapan natin. Kasi hindi pa rin maintindihan ng ilan sa mga, alam mo yung galit na galit sa pangalawang Pangulo, partner. Yung bang para sa kanila, ibinulsa ng OBP ang 125 confidential fund at saka pati yung sa wag na lang yung sa DepEd. Kasi sa DepEd matik na talagang ibibigay yan Kasi para sa mga mag-aaral yan Sa mga kapakanan ng mga mag-aaral. Pero dito tayo sumentro, partner, sa confidential fund. Yung eto, partner. Ang sabi rito, basahin ko na lang BP Sara, iginiit na para sa national security ang confidential fund. Yan pa lang, partner. Tapos na ang kwento. Pero itutuloy ko to, partner. Sa unang episode ng programang Ibalik ang Tapang at Malasakit, umere noong Marso ng 2026 na ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential fund. Diba? Kita mo, kasama pala ang DepEd, partner Ayon kay BP, ang confidential fund ay ginamit sa mga proyektong tumutugon sa iba't ibang banta sa national security. Tira kayo, national security po. Dagdag pa niya, ang confidential fund ay ginagamit sa pagbili ng impormasyong wala pang hawak ang gobyerno. Partikular mula sa mga taong may nakakaalaman sa mga illegal na aktibidad
at mga grupong itinuturing na banta sa Estado. Aha. Kaugnay naman ng isyo sa umano'y Mary Grace Piatos, sinabi ng Vice Presidente na sasagutin nila ito sa impeachment trial. Nasagot ba yan, partner? Yung Mary Grace Piatos. Oo. Ongoing pa rin yan. Ongoing pa, ano? O eto pa, partner. Pero, ibinabala ni BP Sara na ang paglalantad ng detalye ng paggamit ng confidential funds ay maaaring makompromiso ang intelligence operations ng pamahalaan at mailagay sa alanganin ang seguridad ng mga source at law enforcers agency, partner. Kung ito, partner, ay ilalantad nila ng pilit. Nako, Makokompromiso. Nako. May makokompromiso. Ano masabi mo Alam mo, partner? pag sinabi mo kasi makokompromiso, partner, Oo. pag sinabi mong national security, siyempre, ang gobyerno natin, gumagamit siya ng mga tao. Gumagamit siya ng mga deep penetration agent. Mhm. Ito yung matatawag sa Tagalog na inilulubog. Mhm. Okay? Inilulubog ito sa mga kalaban Mhm. para matukoy kung ano ang mga plano, papaano nagre-recruit, papaano sila magpapanik ng mga kabataan na maging NPA sa kabundukan, from school, saan ba ang kuta nito, bakit na didiscover na may kuta-kuta ito, kamukha nung sa Mindoro nung nakaraan, kamukha nung sa Bohol nakaraan, na enkwentro, paano napapasukan yan. Partner, naniniwala ka ba na hindi basta-basta yan, na wala silang tao na nakabaon dyan para ituro dyan? Yun. Hindi po pwedeng pasukin ng militar yan, o pasok tayo dito. Ay, hindi O pwede. maghuhula tayo ng lugar. Mabubulaga sila dyan. O, di ba? Oo. Mamamatay ang mga militar dyan. Correct. Di ba? Not unless merong isang Pilipino, bibigyan ko ng halimbawa. Sige. Sample lang kita. Sige, sige. Sino ho ang nanood sa inyo ng Gregorio del Pilar? Goyo. 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 Ayan. Napanood ko yan, partner. Ang ganda, di ba? Oo. Okay. Nung sabi ni Goyo, Mr. President, makalpas ka lang, kami nang bahala dito. Yung mga Amerikano, 60 ang kinuha niya, pero yung mga Amerikano partner, ang dami. Tingnan mo, napapakita ko lang halimbawa ito. Nasa above sila pababa yung bala, mabilis pababa eh. So, mataas yung pwesto nila nung ano na yun. Hindi makakabante. Alam mo, partner, ang nangyari, paano silang Napasok. May deep penetration agent. Yun. Nakuha ninyo. Oo. May deep penetration agent, tinuro ang daan. Ito ang daan kung papaano nyo tatalunin ang kalaban. Yun po ang ibig sabihin na kung walang deep penetration agent, hindi mamamatay itong si Goyo. Si Goyo. Di ba? Hindi mahirapan sila. Makaabante dahil pataas yan. Mamamatay kayo, wala ka ibang dadaanan. May katutubong nagturo eh. Oo, yun ang ibig sabihin. Papasok tayo ngayon, doon po mga kabayan, sa sinasabi ho naming lubog. Nilubugan po yan para ho matrace. Ngayon, ang tanong dito, gusto naming malaman kung sino yung tao Na lubog. na nilubog nyo sa amin dito. Ay, hindi pwede. Kasi maraming namatay sa aming mga kasamahan. Ay, hindi pwede yun. Maraming mga estudyante na hindi namin nare-recruit. Di ba? Napigilan kami. Sino-sino yan? Ngayon, ang tanong dito, sino ba yung kalaban dito? Pinag-uusapan dito. Bakit pumapasok sa national security dito? Partner, hindi pumapasok yan. Ang mga CPP, NPA, NDF, sila ho, mga kabayan, ang tinatarget po ni BP Sara. Nakalimutan ninyo. Yan ang hindi nila makuha eh. Partner, si BP Sara po, vice chair siya ng NTF-ELCAC. At mahal niya ngayon. Hanggang ngayon yan, partner. Yes. Oo. At eto pa, partner, yung mga kabataan hindi na nare-recruit. Ako, tandaan ninyo. Partner, imagine ho, nakipagsabayan ako. Nilabanan ko yung mga estudyante. Sa Quezon City Circle, dalawa yun, December 4, 2023, tsaka December 15. Pero mas matindi yung 4. Solo-solo tayo doon, kalaban ko mga estudyante. Di ba? December, yung mga estudyante na totoo talaga yun? Oo, makita mo sa video ko, di ba? Yung mga makakaliwa? Oo. Hindi ko sila yung makakaliwa. Ay tawagin sila mga kaliwa. Progresibong grupo. Progresibong grupo. Yan na lang para mas madali. Ayaw lang patawag na ganun eh. Pero, so ang ibig mong sabihin dun sa mga sinabi mo na yung partner, yung mga confidential fund ng pangalawang Pangulo, kinakailangan gamitin yon pambayad doon sa mga tinatawag mong lubog. Yes. At never na pwedeng sabihin yun at ilabas yun dahil malalagay sa seguridad
At malalaman ngayon kung sino yung mga militar, kung militar man ito, delikado yun. Kaya nga pumapasok doon yung national security. Ngayon, kung talagang gusto nyo humalagay ang national security, malaman ho ng mga kalaban ho ng gobyerno, sige, ipagpilitan nyo. Ilabas nyo. At tigas ng ulo nyo eh. O, di ba? Ayaw lang po ng OBP na magkompromiso ang ginagawa ho nilang trabaho. Hindi ibig sabihin nun, binulsa ang pera. Marumi isip ng mga yan eh. Gusto diba? talaga nilang parumihin ang pangalan ni BP Inday Sara. Kaso, kahit anong parumi nila, hindi pa rin. nga eh. Tumataas pa rin sa ratings, partner. Hindi naman Siyempre, nakikinig na ang exactly. tao sa kanila eh. Wala naniniwala. Partner mo kami... Meron tayong breaking news, partner. Pasok. Oo, ito, ipasok na natin ito mula ito sa SMNI News Online, partner ha. Isa sa mga pinagkakatiwalaang mainstream media sa ating bansa. None other than... SMNI. Ayan ha. Ito, ibinasura ng Korte Suprema ngayong Miyerkules, partner ha. Agosto 5, ang pinagsamang petisyon ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion na kumikwestiyon sa naging proseso ng Kamara sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa SCN Bank, nawalan na ng saysay o moot, partner ha, ang mga isyo dahil naipadala na ng Kamara ang article of impeachment sa Senado na nagsimula na rin sa mga pagdinig bilang isang impeachment court. Ang tanong, partner, kasi dito, binasura ng Korte Suprema, no, ng Imbank. Ngayon, yung petisyon ni BP at ni Atty. Torion, yung kaibigan natin. Kinusyon yung Kamara. Ang tanong dito, before and after ba to? Ay, sabihin, before, hindi ko sila kuha yung peche. Palagay ko Before and after ba? O yung during that time na nagkakaroon ng hearing o na-transmit na yung... eto na. Bago lang. Bago lang. Tapos kinwestiyon nila. Tapos moot academic na to. Kasi hindi na po pwede to kasi ayun na pakialaman ng Korte Suprema to kasi para sa sabi ng Korte Suprema, nandiyan dyan na, nag-i-impeach na kayo eh. Kaya nga eh. Diba? Ongoing eh. Ongoing na. Pero sa palagay natin, ano ba yung mga nakalagay doon? Bakit kinu-question nila? Diba? Yung mga... nakalagay ba sa detalye, partner, kung ano-ano yung mga nakalagay dyan? Wala naman, partner. Yun lang siya eh. Yun lang ang medyo ano kasi to eh. Medyo mahaba itong naririto, The Supreme partner. Court in bank during the session, ito yung sabi niya, no? Dismiss the consolidated petitions of questioning the proceeding. Wala nakalagay dyan. Actually, nandito siya, pero... Ang liliit ng letra, partner. Ayun na natin, summarize na lang natin. So, sa Makatwid, para pinapalabas niya na, nandiyan na sa korte yan eh. Hayaan na natin yun. Para desisyon na ng Korte Suprema yan. Hindi lang natin alam kung ano pang gagawin ni Atty. Torion na another remedy dito sa ginawa ng... pwede pa naman siguro i-apila to. Pwede pa. Pwede pa. Lahat naman may ano eh. Lahat naman may remedyo, partner eh. Sige, partner. Okay, partner. Dumako pa tayo sa isa pang pag-uusapan natin, partner. Kasi lumalabas ngayon, partner, sa naging usap-usapan at chismis na rin. Marites. Chismis ang mga, puro chismis kasi ang ginagawa nila sa pangalawang Pangulo eh. Na di umano, ayon sa kanila, sa mga hindi lang nakakaalam sa mga hindi nakakaalam na parang si BP Inday Sara lang daw ang mayroong confidential fund, partner. Pero partner, mukhang maganda... okay to. Di ba? Oo, itong sa prosecution. Nakahiling tama, partner. Unahin natin to. Sige. Ito, basahin ko, partner. Ang sabi rito, prosecution, humiling ng 31 araw para talakayin sa impeachment court ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Humiling ang House Prosecution Panel ng 31 araw na trial days para ilahad ang mga testigo at ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa isyu ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million confidential funds, partner. Sakop nito ang unang article ng impeachment complaint na tinalakay sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Senate Impeachment Court, una
o una ng 27 testigo ang inilista ng prosecution, ngunit labintatlo, ayan, o 13 partner ha, Ang iniharap. na lamang ang planong ihaharap. So nagbawas sila partner mula tuloy. sa 27 Naging 13. Oo, naging 13 na lang. Oo. Gayunman, maaaring umabot ng mahigit 2 buwan ang paglilitis dahil sa dami ng documentary evidence na kailangang i-authenticate at tukuyin. Sinabi ng impeachment court na nakadepende pa rin ang bilis ng paglilitis sa presentasyon at authentication ng mga dokumento. Simple lang paliwanag dyan, partner. Hindi, eto yung sinasabi ho natin, pag pupunta kayo sa gera, siguraduhin yung marami kayong bala. Ngayon. Alam nyo, logic lang, very logical lang ho ito, no? Yan ang pananaw mo dyan, ha? Oo. Ako panaw ko dito, partner, ano? Hindi nakahanda itong prosecution. Kaya humingi sila ng 31 days para i-present ito. Kasi, partner, tuloy-tuloy na ito eh. Kung talaga ho nakahanda po ang prosecution at ang kanilang mga testigo, go ahead, continue na natin ito. Kailan ito, nakikita natin, humingi pa ng 31 days. Bakit? Hirap na po kasi sila, mga kabayan. Wala eh. Wala silang alam nyo, sa larangan po ng pato na yan, ang gamit na wikang Tagalog ay pato na yan sa korte, hindi ka po pwedeng puro kadakdak ng dakdak, kwento ng kwento. Kinakailangan mo to, hindi lang ebidensya, magpapatunay pa sa ebidensya. Kumbaga, planchadong. Planchado. Oo. Sa nakikita ko po dito, mga partners, wala pong, bukod sa walang basihan, hindi po handa ito hong prosecution. Sorry ha. Kulang sa practice. Kulang sa practice. Mula day one ho, wala pa naman hong tinamat pinuntos, mga kabayan. Day isa ho, walang pinuntos. Napatunayan natin na puro ho hearsay, Yan. walang personal knowledge, Yan. walang ebidensya, di ba? Yun ho ang nakikita natin. Until the last kanina ho, mga kababayan. Kay Wamil. Alam mo yung Wamil? Ay, sige nga. Kaya ho ginanon ho ni Atty. Pua, yung sinasabi na, bakit sinasabi mo dito na tanging si BP Inday Sara lang ang nagkaroon ng confidential fund. Iba yung sinabi niya na kasi si BP Sara lang ang nagsumite ng liquidation kaya hindi ko alam. Hindi, trabaho mo yan. Dapat bilang COA ka, auditor ka, sabihin man sa iyo o hindi, alam mo na nagkaroon din ng confidential fund si Inday. Hindi. Si Vice President, dating Vice President Jojo Marbinay. Jojo Marbinay. Even though na hindi sinasabi sa iyo, kahit hindi nagpa-liquidate yan, in your own knowledge, as a auditor, alam mo on the record na meron nandoon, lumilitaw na hindi mo alam ang trabaho mo. Hindi, lumilitaw dito kay 1 mil na may impartiality ka. Ibig sabihin nito, selective ka. Talagang ito lang tinarget mo, hindi mo alam, nandiyan ka. Tapos ang i-reason mo kasi si BP Sara lang po ang nagkaroon ng liquidation. Aba. Hindi naman yung tanong, hindi man tanong kung nagkaroon ng liquidation Oo. Ang tanong ho, mga kababayan, tanging si BP Sara lang ba ang nagkaroon ng confidential fund? Sagot, oo, hindi. Sumagot, partner. Ano sabi? Oo. Oo. Paano to? Kinuha ni Atty. Pua. Paano to si Jojo Marbinay? Merong alam mo ang sagot. Kasi si BP Sara lang ang liquidate. Hindi tinatanong kung si BP Sara lang ang nagpa-liquidate. Ang tinatanong kung bukod tangi lang siyang merong confidential fund. Deklaruhin natin to. Oo. Eto, isusunod natin to, partner. Sige. Okay. Ang sabi rito, partner, hindi si BP Sara ang unang vice presidente na nakatanggap ng confidential fund. Ayon po ito, mga kababayan, sa defense team. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi lamang siya ang naging vice presidente na nakatanggap ng confidential fund. Maliwanag yan, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nag-aakusa sa pangalawang pangulo. Yan, sa impeachment trial, nagpakita si defense lawyer Michael Poa ng dokumento mula sa Department of Budget and Management na nagpapakitang may inilabas ding confidential fund para sa Office of the Vice President noong 2014 pa lamang po, mga kababayan. Noong panahong iyon, si dating Vice President Jojo Marbinay ang namumuno sa OBP.
Ayon kay POA, inilabas niya ang impormasyon upang itama ang mga kumakalat na pahayag na si Duterte lamang ang unang vice-presidente na nakatanggap ng naturang pondo. Para itama, partner ha. Okay. Humingi naman siya ng paumanhin sa kampo ni Binay kung naapektuhan ang pangalan nito at sinabing layunin lamang niyan ipagtanggol ang kanyang kliyente. Kaya nga partner, ang tanong kasi doon, dapat ang tanong, yun ang sinasagot. Yun. Halimbawa, ganito ang tanong Mr. Witness, tanging si Vice President Inday Sara Duterte lang ba ang pagkakaalam mo na nagkaroon ng confidential? Sumagot, oo. Pero nung pinakita ito, yun na Ano nga, sabi? partner. Nabago? Binago niya, dinagdag niya. Oo. Ano niya? Kasi si BP Sara lang po ang nagkaroon ng confidential ng liquidation. Ayo. Mr. Witness, I will not asking you about the liquidation. Ang layo. Ang tinatanong ko lang, Oo. kung si BP Sara lang at siya lang ang vice-presidente, kauna-unahan at wala nang nakaraan pa na tumanggap ng confidential fund. Aha. Hindi natin pinag-uusapan kung nagpa-liquidate ba si Binay o Correct. nagpa-liquidate ba etong si Inday Sara. si Inday Sara Duterte. Oo. Ang sagot mo, siya lang. Ang sagot niya kasi ito lang niliquidate ko eh. For your information po, ganito kasi yan. Kaya ginawa ni attorney para ipakita ho yung credibility po nito pong si Wamil. Yung pagkatao po niya. Kasi bakit? Ibig sabihin nun, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ayun. Hindi mo alam ang trabaho mo. Kasi during that time, at Binay time, nandudong ka na, ikaw na auditor. O, di ba? Ay, posibleng hindi mo malaman na si Jojo Marbinay, whether nagpaliquidate o hindi, ang pinag-uusapan, hindi mo ba nalaman na nagkaroon ng confidential fund? Which the question is, only the Vice President Inday Sara Duterte, lamang ang nagkaroon ng confidential. Ang sagot niya, oo. Babalitin naman tayo doon. Ayun Yun na. ho dapat ang sagot eh. Hindi yung nagpa-liquidate. Huwag nyo kaming lutuhin para hindi ho kayo nagmumukhang Tanga. yun. Ay, grabe naman yan, Oh, partner. grabe naman sinabi mong tanga. Hindi. Bakit hindi ba? Wow. Grabe, partner, no? Kung si Wamil, kung kanina, pagmamasdan mo sa mga cross-examination na ginagawa sa kanya, partner, litong-lito siya. Ikaw, ano ba napansin mo ron? May I repeat the question, Your Honor? alam mo, kapag abogado ka, intelligent ka, you don't need to ask another i-refresh yung question. Aha. Kahit ako dito, tanongin mo ako, tayo dito, nagko-komentaryo tayo doon. Never ako nagtanong, ano ba yung question? Naririnig mo naman loud and clear eh. Di ba? Aha. At may kodiko ka naman eh. Di ba? Eto, partner, isa pa sa mapapag-usapan natin. Ito, partner, maganda rin to, partner, oh. Ano masasabi mo rito? Sige. Oo, kasi alam ko marami kang magiging komentaryo dito, partner eh. Lalong-lalo na ito'y tawag dito, inihahanda mismo ng palasyo, partner ha. Ano hinahanda? Ito nga. Yung racket? Hindi, racket na hanggang dyan lang sa ibabaw lang ng kay Mito. Akala ko inihanda yung racket. Tuloy, Pader. Okay, larga. Hanggang ano oras ba tayo? Hanggang malapit na. O sige, Okay. tirahin mo na. Tuloy na natin to. Ito na yata huli mapapag-usapan natin. Mabilisan. Mabilisan. Palasyo, inihanda ang mga prioridad na panukalang batas para sa 20th Congress. Ano-ano kaya ito, partner? Okay. Inihanda na Malacanang ang mga prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos para sa 20th Congress. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, partner ha. Noong Agosto 3 upang plansahin ang legislative agenda ng pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ng mga panukalang pagpapalago, partner. Makinig ka. Sige. Maniwala. Nakikinig ako. Naniniwala ka dito. Pati tayo dyan. Pagpapalago ng ekonomiya. Matindi. Magbibigay ng tax relief sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Nako, abangan natin to ha.
pagpapababa ng singil sa kuryente. Di nga. Oh, di nga. Ayan. Magpapalakas ng food at energy security. We. Oh. Magpapalawak ng social protection at magpapahusay ng serbisyo publiko. Bola lang yan. Bola lang yan. Bola lang yan. Bola lang yan. Sa oh. mga- Ha? Bola lang yan. At magpapahusay ng serbisyo publiko daw. Aha. Oo. Ano sabi ni Babalu? Ano sabi? Bola lang yan. Bola lang yan. O hindi kami sabi na si Ito pa, kasama Bola lang rin yan. sa mga panukala ang pagpapalawak ng tax, ng income tax pala, partner. Ano to yan? Income tax exemption. Ayan, ayan. Oh. Babalu. Oh, ayan. Bola lang yan. Ayan. Ayan, ha. Pagpapatupad ng tax amnesty at pag-alis ng system loss charges upang mapababa ang presyo ng kuryente. Bola lang Bola yan. O, Pater, komento ka. Komento ako na to Oo, para. ayan, gigil na. Oh, Tuloy mo na. gigil na ako. Oh, sige, sige. Alam mo, nung nangampanya ka, ganito rin sinasabi mo, magkakaroon tayo ng windmill. Hindi mo si tayo, Wamil, ha? oo. Windmill. Di ba si Sarah binigyan pa ng windmill? Oh, Mimel, okay. Sa Ilocos. Si Inday naman, nauto, naghawak pa Nauto, tuloy. binigyan, ha? Oo. Pagka po ay naging presidente po tayo, pinapangako ko po, magkakaroon tayo ng 20 pesos na bugas. Oho. Ayan. At sama-sama po tayo na gaganda ang ating buhay. Di ba? Taas noo, kahit kanino. Sabi. Taos, no, kahit kanino. Nung nangangampanya, nambobola eh. Oo. Nung manalo ng 2022, 2024, puro pangako na lang, walang natupad. Eto, patapos na lang, nangangako na naman. Ha? Bola lang yan. Pambira naman talaga. Isipin nyo ho, alam nyo, itong mga sinabi ho, binanggit dito, kabilang ho yung mga pre-order doon ng 20th Congress, nung mga 19th Congress ho nagdaan eh. Inaabangan ho natin ho yung mga partner inaabangan ho natin yung mga pangako nyo na sana ginawa nyo na ho ito. Bigas na lang, partner. Wala naman natupad eh. Bira 20 naman. pesos na bugas. Di ba? Ito partner Oh. ang nakakatawa dito, pangako na naman ito. Ito na naman. Di ba? Ito na naman. Ano pinapangako niya? Isa-isa mo yung mga pinangako niya. Ulitin ko. Maganda kasi talaga ulitin eh. Bago tayo magtapos, sige, ulitin mo. Pagkomentuhin natin itong mga nanonood sa atin. Ito, sa mga bagong pasok. Ito po, mga kababayan. Yung mga ano lang. Pagpapalago daw po ng ekonomiya. Yan. Bola lang yan. Lalago na, malapit na po lumago ang ating ekonomiya, mga partners, kasi magpapalipad na po siya ng rocket. Yun. Sabi niya, kapag nakapagpalipad na po tayo ng rocket, lalago na po at gaganda ang ating... Yayaman ba tayo sa pagpapalipad ng Sabi langit? niya. Ha? Tuloy mo. Lakas ng tama nun. Sabi ni Claire Castro eh. Ito Go. po, magbibigay ng tax relief sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Kailan pa yan? Pangako na naman yan. Hanggang matapos ho yan. Walang mangyayari dyan. Tuloy. Di ba? Magpapababa sa singil ng kuryente. Aba. Nako, baka magalit si Pangilinan yan, ha? Naman tayo. Eto, dapat to isa batas yun na. Ako, alam mo ang maganda dito? Wag nang puro dada, gawin mo na lang. Ay, may Kaya kilala nga akong ganyan, ha? Sabi Kaya niya, nga eh. maraming gawa, walang salita. Aray ko. O, di ba? So, para sinasabi mong sinungaling. Puro hudada ho ang gobyerno eh. Grabe. Mas maganda ho, gawin nyo. Gawin nyo na lang gawin, wag na ho kayo magkwento. Para ho hindi kayo napapahiya. Ayaw.